Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay ating pag-uusapan itong pinakamainit na issue na pinag-uusapan online. Pag-uusapan rin natin itong mga binabato ngayon dito kay Alyssa Valdez at sa kanyang team. Ating himay-himayin at ating tatalakayin ito. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue. So lately lang is nagsisirculate online itong mga post at kung saan is mga paninira dito sa Creamline Co-Smasher. Talaga namang mga kapolitika na totoo yung sinasabi na pag ang puno daw is hitik na hitik sa bunga ay talagang binabato. So ito yung nangyayari dito ngayon sa CCS. Kasi doon sa pagkapanalo nila this year, 3 at naka-Grand Slam pa nga sila, diba? Itong sa All Filipino Conference champion sila. Dito sa PVL Reinforcement is champion sila. At the same time dito sa PVL Invitational is champion rin itong Creamline. So doon sa PVL Reinforcement ay hindi ini-expect at even nga yung mga supporters ng Creamline ay hindi nila ini-expect na magcha-champion itong Creamline kasi nga yung mga import ng ibang team is talagang malalakas. Okay, but binaliktad po at napatunayan ng Creamline yung mga pagdududa ng mga tao at mga netizen at especially yung kanilang mga supporters dito sa PVL Reinforcement at talagang champion nga itong Creamline Co-Smasher. So makalipas ang ilang araw is akala natin is naka-move on ang lahat at talagang tanggap na itong kapalaran ng ibang team na talagang hindi sila pinalad ngayon, hindi nila pagkakataon mga kapolitika. And at the same time, kinakailangan na samahan rin yung pagkakataon ng kanilang galing at skills dito sa PVL paglaro or else matatalo na naman sila sa mga susunod na liga. Okay, so dito mga kapolitika is meron kasing mga kumakalat na fake news. Okay, it is completely fake news kasi buhay pa naman si Alyssa Valdez. Kasi ang sinasabi doon sa post dito is yung number 1 yung pumana daw itong si Alyssa Valdez, which is ang sinasabi doon ititrace na raw nila itong mga tao nagpapakalat ng fake news. Okay, so pumanaw na daw itong si Alyssa Valdez. At ang nagpost pa nito mga kapolitika, alam nyo ba na One Sports at ngayon kasi is meron ng mga AI. So pwede nang edit yung mga nakikita natin online. So hindi tayo basta-basta naniniwala unless ito talaga mga reliable na page ang nagre-report. At nakita natin mismo na doon talaga nakapost sa page nila. But if it is just a screenshot, ay talagang matatawag natin ito na at dapat na tayong magduda mga kapolitika. So yun ang number 1 na pinapakalat ngayon na kung saan isiniimbestagahan na rin ng Creamline sino ba yung tao na nasa likod ng ganitong pagpapakalat ng maling impormasyon. At ang pangalawa naman is itong sinasabi nila na bakit lang daw nagburakay itong Creamline. Dati naman is nakapag-Europe sila. Okay, kasi po ang pupunta sana sa Canada itong Creamline but for the meantime nasa Boracay muna sila. So magka-Canada sila later on. So ganun po yun mga kapolitika kasi ang sinasabi dito sa isang post ay nabayaran na daw itong PVL. So itong mga referee, itong committee, itong si Susara is nabayaran na daw ng Creamline ng milyones. So ito yung sinasabi dito sa post kung kaya sigurado daw talaga na nag-champion itong CCS. But again, wala po itong katotohanan at ito ay pawang kasinungalingan at talagang fake news po ito mga kapolitika. Kasi inihambi nga itong Akari dito sa Creamline kasi ang Akari diba nakapag-Japan na silver lang. Okay, so actually magte-training as sila na report natin ito doon sa ating previous video mga kapolitika na magte-training itong Akari doon sa Japan. Meanwhile itong Creamline naman is magbabakasyon dito sa Boracay kasi andito pa yung kanilang import. At the same time sa Canada naman sila sa mga susunod na buwan. Okay, so ganun po ang maging setup doon. Now on the other hand naman is bakit ba ngayon pinupukol talaga itong Creamline? Kasi talagang yung mga talunan mga kapolitika ay hindi pa rin talaga makapag-move on, hindi pa rin sila makamove forward dito sa nangyari sa kanilang team. At yung iba nga nagsasabi na yung pangatlong issue is nagsasabi sila na kung saan is itong PVL daw is parang liga na lang ng Creamline. Bakit parang lagi daw silang pinapaboran at talagang gusto daw ng PVL na manalo itong Creamline.
Okay, kasi hindi naman din kasi mabubuhay ang PVL pag wala ang criminal. So kinakailangan andyan talaga sila sa torneo. So kumbaga kung gustong manalo ng ibang team dito sa palaro or dito sa liga ay kinakailangan na galingan rin nila kasi itong Creamline, 'di ba? Meron ngang comment doon itong Japanese coach, itong coach ng Kurashiki, at ang sabi niya is ang Creamline daw is nag-level up daw, or yung mga laro daw, mga teams dito sa Pilipinas is parang nag-level up na daw. At number one na naobserbahan doon ng coach ng Kurashiki is itong combination play daw ng mga teams. So ito yung hindi inasahan at talagang nabulaga, kung kaya nga yung champion na Kurashiki last year ay third place na lang po ngayon, bronze na lang po itong Kurashiki from championship. So ito yung sinasabi niya na kung saan is nag-level up. So hindi natin po masisisi completely ang Creamline bakit sila yung nagcha-champion, kasi nga ito na nga, foreign na nga na coach ang nagsabi na kung saan is nag-level up daw yung Creamline at yung mga teams dito sa ating bansa, kung kaya hindi nila matalo-talo doon sa PVL Invitational. Okay, so ganun lang po yun mga kapolitika. At dapat naman is ngayon ang gagawin natin is wag tayong i-share, wag rin nating i-share yung mga nagpapakalat ng fake news, kasi yan naman kasi din ang ano nila, yun ang purpose nila para umingay sila dito sa social media mga kapolitika. Okay, but again, ang sinasabi doon ni Alyssa Valdez ay at dito sa Creamline ay hindi nila babaliwalain itong mga fake news at mga post ng kasinungalingan dito sa kanilang mga players, kasi nga kinakailangan rin na merong masampulan dito sa pagpapakalat ng maling informasyon, which is agree tayo doon mga kapolitika. Okay, so far ito yung pinakamainit na issue na pinag-uusapan ngayon online. At yung iba rin is meron ring mga nagsasabi mga kapolitika na boring na daw itong PVL or itong Philippine Volleyball League kasi laging Creamline na lang daw itong pinapaboran at nanalo dito sa ating liga. Okay, so ang masasabi lang natin dito again is dapat na galingan rin ng ibang team para iba naman yung manalo sa mga sunod na PVL League. But until such time na Creamline pa rin talaga ang nangingibabaw at pinakamagaling on top dito sa ating torneo, ay talagang Creamline pa rin ang may tsansa na manalo. Okay, so ito yung ating pinag-uusapan ngayon at talagang pinag-uusapan rin sa social media mga kapolitika. Binigyan ko lang po kayo ng update. At kayo, ano ang inyong masasabi dito sa mga pinapakalat na impormasyon na pumanaw na daw itong si Alyssa Valdez at itong Creamline na lang daw ang laging nanalo, nagsasawa na daw, nauumay na daw ang mga tao dito sa Creamline mga kapolitika. Okay, ano ang inyong masasabi sa mga isyong ito at ang doon sa sinasabi ng isang komentor na nabayaran daw itong PVL, itong referee, itong si Suzara, itong mga players para daw sigurado talaga na manalo itong Creamline ko Smasher. At the same time, yung sinasabi lang na naghihirap na daw itong Creamline, kung kaya Boracay na lang daw yung pinuntahan nila. At dito talaga natin makikita na hindi sa lahat ng panahon ay kung yung isang tao ay umaangat ay natutuwa yung iba. Okay, meron talagang iba na kung saan is lingid na at natural na sa mga Pilipino yung pagiging crab mentality. At ito yung nangyayari ngayon dito sa Creamline ko Smasher, na kung saan is sa kabila ng kanilang tagumpay ay hindi lahat natutuwa dito sa kanilang narating. Okay, so ganun lang po yun. So again mga kapolitika, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, mag-comment down below para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.